Ang istorya natin ngayon ay hango sa karanasan ni Lorenzo ng Cagayan de Oro at ni Conrad ng Indang, Cavite. Narito ang kanilang kwento. Nagsimula ang kakaibang karanasan ni Conrad nang dumating sa kanilang lugar sa Baryo Guyam, Indang, Cavite, ang mag-asawang Isko at Perlita. Sabado ng gabi nang mamasada si Conrad ng kanyang tricycle. Sobrang dilim ng gabing yon at malakas ang ulan. May kasama itong kulog at kidlat. Hindi akalain ni Conrad na bubuhos bigla ang ulan at inabot pa man din siya sa liblib na lugar. Naku, pambihira naman oh. Inabot pa nga. Ha? Kahit sobrang lakas ng ulan, ay bumabiyahe pa rin si Conrad. Ibinaba nito ang kanyang pasaherong si Aling Teresita sa Ilaya. Bihira lamang ang bahayan sa lugar na yon. Pauwi na sana siya nang isang matandang lalaki ang pumarap. Kahit alam ni Conrad na delikado na dahil mas lalong lumalakas ang ulan, ay hinintuan pa rin ni Conrad ang matanda na sa tingin niya ay nasa lagpas 70 taon na ang edad. Manong, saan po kayo? Tanong ni Conrad sa matanda. Ngunit hindi ito kumibo at panay lamang ang pagpag ng kanyang suot. Sa tingin ni Conrad ay galing ito sa may bukid dahil doon ito lumabas. Nakaramdam si Conrad ng kakaiba. Bigla na lang nanindig ang kanyang balahibo. Kaya nagmadali na siyang paandarin ang kanyang tricycle. Manong, saan ko po kayo ihatid? Paulit na tanong ni Conrad. Iniisip na lang niya na may katandaan na ito at sobrang lakas ng ulan at kulog, kaya marahil ay hindi siya narinig nung una niya itong tinanong. Sa may punerarya, sagot ng matanda sa kanya. Sige ho. Hindi maiwasan ni Conrad na mapaisip ng malalim dahil ang matanda ay sobrang tahimik at hindi pala salita. Hindi kagaya ng kanyang mga usual na nagiging pasahero. Sa kalagitnaan ng biyahe, nakaramdam si Conrad ng kakaiba. Parang nakatingin sa kanya ang matanda. Pero sa tuwing sisilipin niya ito sa salamin ng kanyang tricycle, ay diretso lamang naman ang tingin nito sa kalsada. Napansin ni Conrad ang suot nitong guwantes sa kaliwang kamay. At nagtaka siya kung bakit ito nakasuot ng ganon. Gayong 7:00 naman ng gabi. Hanggang sa tinanggal na nito ang guwantes at nakita niya ang 2 putol na daliri. Maya-maya pa, Tatang, nandito na ho tayo. ibinaba niya ang matanda sa harap ng punerarya at inabot na lamang nito sa kanya ang bayad. Bumaba ang matanda. Umalis ito nang hindi man lamang siya nililingon. Nang makaalis ito, ay nakaamoy si Conrad ng malangsa. Ano ba yun? Ang baho naman. Nang lingunin ni Conrad ang loob ng kanyang tricycle, kung saan kanina lamang ay nakaupo ang matanda, nakita nito ang patak ng sariwang dugo. Nakakalat ito sa sahig ng kanyang tricycle. Papambihira naman, ano ba bitbit ng matandang yun? Ay, lilinisin pa ako. Makauwi na nga.
at na makapaglinis sa bahay. Pinaandar na ni Conrad ang kanyang tricycle at dumiretso na nga siya pauwi. Habang nasa biyahe ay napaisip siya sa suot ng matanda. Masyadong makaluma at medyo may sira na ang suot nitong damit. Nakaramdam si Conrad ng awa, pero mas lamang ang pagkailang na nararamdaman niya para dito. Sa muli niyang paglingon sa loob ng kanyang tricycle, ay muli niyang nakita ang nakakalat na dugo sa sahig. Saan pagaling tong dugo to? Doon pa to sa bayong nadala ng matanda. Tsaka, bihira naman. Sobrang lansa ng amoy. Hindi nagtagal ay nakauwi na nga si Conrad. Halos kalahating oras din ang ginugol nito sa paglilinis ng kanyang tricycle. Nang mga sumunod na araw ay ilang beses pa niyang naisakay ang matanda. At nang gabing ang yon, Saan ho kayo, Manong? tanong ni Conrad sa matanda. Nalaman niya sa mga taga ron na dayo ang matandang ito at ang pangalan ay Isko. May asawa ito na ang pangalan ay Perlita. Silang dalawa ang namamalakad sa bagong punerarya. Bagamat alam na ng karamihan na mag-asawa ang may-ari ng bagong punerarya, ay hindi naman nila nakikita ang matandang babae. Wala ring katuwang ang dalawang matanda sa pagpapalakad ng punerarya. Si Mang Isko, ang tila tumatayong tagapamahala at imbalsamador ng punerarya nila. At ang puneraryang yun ay 1 taon pa lamang sa kanilang lugar. Ayon sa balita, sa kabilang probinsya raw dati nagpatayo ang mag-asawa ng punerarya. Kaya lamang ay nalugi at nabaon sa utang. Kaya umalis doon at lumipat sa baryo ng Kuyam. Naputol ang pagmumuni-muni ni Conrad nang biglang magsalita ang matanda. Sa bukid. Yun ang tipid nitong sagot sa kanya. Ni hindi man lamang mababakasan ng kahit anong emosyon ang mukha ng matanda. At hinatid na nga ni Conrad ang matanda sa bukid na sinasabi nito. Nagtaka siya kung bakit madalas itong nanggagaling at nagpupunta ron, gayong wala naman siyang nalalamang kabahayan sa lugar na yon. Manong, mawalang galang na po, no? Ano pong ginagawa niyo dyan sa bukid? Wala naman pong bahay dyan eh. Tanong ni Conrad habang dahan-dahang hinihinto ang tricycle. Ngunit imbis na sumagot, ay inabot na lamang nito ang bayad sa kanya. Pagkatapos, ay lumabas ito ng tricycle. Nang tingnan ni Conrad ang perang inabot sa kanya. Aba, 50 to ah. Sandali lang, Manong, may sukli pa ho kayong 15. Asan na yun? Ang bilis naman na wala nung matandang yun. Kahit maging tanawin niya ang baybay sa bukid, ay hindi na nito nakita ang matanda. Hala, ano yun? May si demonyo ba yung matanda na yun? Kung titingnan mo, napakabagal kumilos. Pambihira namang bigla siyang nawala. Ano yun, tumakbo? Di ko alam kung masisiraan ako ng ulo sa matandang to o kikilabutan ako eh. Ay nako, makauwi na nga kung ano-anong naiisip ko. Sa mga sumunod na araw, ay naging regular na ngang pasahero ni Conrad ang matandang si Mang Isko.
Ngunit sa dinami-dami ng kanilang biyahe ay dadalawang lugar lamang ang destinasyon nito. Sa bukid o sa punerarya. Nang sumunod na madaanan niya ito na nakatayo sa tapat ng punerarya na tila nag-aabang ng tricycle o masasakyan, agad niya itong hinintuan. Nakangiti niya itong binati. Magandang gabi po, Mang Isko. Sa bukid tayo, no? Sige na, wag na kayo magsalita. Sumakay na ho kayo. At sumakay na nga ang matanda sa kanyang tricycle. Napalingon si Conrad sa dala nitong bayo. Nabalot ng matinding kuryosidad ang kanyang isipan ng mga panahong yun. Madalas niya kasing nakikitang may bitbit na bayong matanda. At mahigpit palagi ang pagkakahawak nito sa bayo. Nang mapansin ni Conrad na maayos nang nakaupo ang matanda sa loob ng kanyang tricycle, ay pinaandar niya na ito. Ilang minuto rin ang kanilang biyahe na hindi sila nagkikibuan. Makalipas pa ang ilang minuto, ay narating na nila ang kanilang destinasyon. Mang Isko, nandito na ho tayo. Maaari na ho kayong bumaba. At kagaya ng dati, inabot ng walang sabi-sabi ng matanda ang kanyang bayad kay Conrad. Pagkababa nito ng tricycle, hindi na siya nilingon pa ni Conrad at bigla na itong umalis. Dalawa ang nasa isipan Conrad kung bakit niya ginawa yon. Una, ay baka bigla na naman niya itong hanapin, ngunit mawala na to sa kanyang paningin. Pangalawa, ay nagsisimula na siyang makaramdam ng kaba tuwing dumarating sila sa lugar na ito. Naku, kung hindi lang talaga sayang ang kita. Lalagpasan ko lagi itong matandang to, hindi ko isasakay ito eh. Ay. Nang lingunin ni Conrad ang kanyang tricycle, napansin na naman niya na may dugo sa sahig nito. Pambihira oh. Kaya pala nandito na naman yung amoy eh. Ay wala pa naman tubig sa bahay. Inaayos yung tubo dun. Walang tubig doon sa buong lugar namin. Alam ko na. Kila paring Kanor na lang ako maglilinis ng tricycle. At pinaharurot na nga ni Conrad ang kanyang tricycle upang dumiretso sa bahay ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa. Sige pare, kumala. Basta sarado mo na lang yung gripo pagkatapos ha. Aakit na rin ako. Anong oras na matutulog na ako. Pambihira ka naman, dadayo ka lang dito. Akala ko magiinom tayo eh. Yung pala, makikigamit ka lang ng tubig. Pasensya na pare. May madumi kasi sa sahig eh. Saglit lang naman ako. Tsaka ako bahala. Papatayin ko kagad yung gripo pagkatapos. Tapos hindi ko papaandarin yung tricycle pag palabas ako rito sa inyo. Itutulak ka na lang para hindi maingay. Okay? O sige, kumala. Kita lang tayo bukas sa pilahan pare. Sige. Pag-akyat ng kaibigan, ay sinimulan na ni Conrad na linisin ang kanyang tricycle. Sa kaligitnaan ng kanyang ginagawa, ay napansin niya ang alagang aso ng kanyang kumpare na nakatingin sa kanya. Nung tingnan niya maigi ang aso, napansin niyang hindi ito mismo sa kanya nakatingin, kundi sa sahig ng tricycle. Tila napapansin ng aso ang bahid ng dugo na nandirito. Aba, maangil yung aso habang nakatingin dito sa dugo. Mukhang nabatrip din to sa amoy. Hoy, Whitey, Bantay, ano man ang pangalan mo? Kumpare ko yung amo mo ha. Huwag akong sakmalin mo rito kung galit ka man. Huwag ka magalala. Lilinisin ko na mabilis to. Tsaka yung mga tutulo dyan sa sahig, sasabuyan ko rin ng tubig. Para kung sakaling eto man ang kinaiinit ng ulo mo, yung amoy nito, mawawala ka agad. Peace tayo ha. At itinuloy na nga ni Conrad
ang paglilinis ng tricycle. Ngunit habang ginagawa niya yon, ay hindi pa rin mapanatag ang kanyang kalooban dahil sa tuwing lilingunin niya ang aso, nakikita niya ang galit sa mukha nito na tila ba gusto nitong sumugod at mangagat. Maya-maya pa ay narinig niya na bigla itong umalulong. Kasunod nun, ang pagsigaw ng kanyang kaibigan mula sa taas. Oy! Bruno! Ano ba yung inaalulong mo dyan? Magpatulog ka, oy! Oo nga pare, nasisiraan niya ata ng ulo tong aso mo. Sige, aalis na rin ako rito. Pambira tong aso mo, nakakanerbiyos. Sige pare! Mag-ingat ka! Makalipas lang ang ilang minuto, ay umalis na nga si Conrad. Habang binabaybay nito ang kalsada, pauwi sa kanila, ay hindi mawala sa isipan ni Conrad ang pag-alulong ng asong yon. Naalala rin ito ang laging binibilin sa kanya ng kanyang ina nung nabubuhay pa ito kapag may naririnig silang umaalulong na aso. Naaalala niyang sabi nito na ang ganun daw ay pagbabadya na may paparating na matinding karamdaman, trahedya o kamatayan. Ang lagi pang inuutos nito kay Conrad tuwing meron silang naririnig na umaalulong na aso ay magtirik ng kandila sa harap ng kanilang bahay. Naalala niya rin ang madalas na sinisigaw ng kanyang ama kapag may naririnig silang umaalulong na aso. Hoy! Bumanda sana sa pader yan! Kung ano man yang masamang gusto mong iparating dito! Maya-maya pa nga ay nakauwi na si Conrad. Pinilit niyang iwaksi ang mga hindi magandang isipin sa kanyang isipan at nagpahinga na ito. Kinabukasan, habang nagkakape, ay dumaan sa harap ng kanyang bahay ang kanyang kaibigang si Ernesto. Hoy, Ernesto, kape tayo. Sige lang pre, okay lang ako. Talaga, dumaan ka muna rito. Di na tayo nakakapagkwentuhan eh. Didiretso ka na ba dun sa trabaho mo? Oo sana eh. Pero maya-maya pa naman ako. Ano bang atin? Wala lang pre, may tatanong lang kasi ako sa'yo. Yung lupa dun sa bukid, familiar ka dun, di ba? Ah, oo. Kay Mang Igmi yun. O yun na nga, alam ko nga kay Mang Igmi yun. Napansin mo ba yung bagong punerarya dun sa bayan? Hindi na bago yun ah. 1 taon na yun dun eh. Oo nga, ang ibig ko sabihin, napansin mo ba yung may-ari nun? Ay matandang payat. Si Mang Isko. Oo, bakit? Kasi, madalas ko nakakatid yun dun sa may bukid. Di ba wala namang bahay dun sa bukid na yun? Tsaka, kay Mang Igmi nga yun. Iniisip ko, baka iniispatan niya yung lupa dun. Baka magkamag-anak sila. Ano? Hindi ka mag-anak ni Mang Igmi si Mang Isko. Dayo lang si Mang Isko dito eh. Si Mang Igmi, Diyos ko, yung lahi niyan, dito na talaga inugat. Yung mga kanununuhan yan, alam mo ba yung mga katipunero dito sa Cavite? Yung pa mga lolo ni Mang Igmi. Ganun ba? Yun nga rin ang iniisip ko, kaya lang nagtataka ako kung bakit lagi nandun yung matandang may-ari ng punerarya. Malay mo naman, baka naman nagja-jogging lang dun, oo. Gusto niya lang ng nature trip. Hindi eh. Minsan pa nga, lagi may dalang bayong. Parang may dalang lulutuing karne o hindi ko alam eh. Minsan may bahid pa na dugo doon sa tricycle ko. Yun nga. Di ba doon sa may bukid na yon, merong batis doon? Malay mo, trip nun, mag-swimming doon. Nang alas 7, alas 8, alas 9 ng gabi. Malay ba natin kung trip niya mag-night swimming? Bihira naman talagang utak mo pare oh. Pare, malilate na ako. Aalis na ako, bahala ka na dyan.
yung kape mo, lumalamig na. Ubusin mo na yung kape mo. Ano iniisip mo eh? Sige pre, pasensya ka na ha. O ingat. Kumusta mo na lang ako kay kumare. Sige pre. O ingat ka rin sa pamamasada mamaya. At tuluyan na nga umalis ang kaibigan na Conrad. Naiwan ng lalaki na nag-iisip tungkol sa matandang may-ari ng punerarya. Kinabukasan, tanghali, nakarating si Conrad sa palahan ng tricycle. Naabutan niya ang kanyang mga kapwa-driver na nag-uusap-usap. Napansin niya na naroon din ang kanyang kaibigang si Bruno. Nang mapansin siya nito, ay lumapit ang lalaki sa kanya. O pare, tinanghali ka na. Oo nga pre. Medyo tinanghali ako nagising. Teka, ano ba yung pinag-uumpukan nyo dyan? Ba't parang alalang-alala yung mga mukha ninyo? Pare kasi nakakapag-alala na. Sunod-sunod ang namamatay dito sa lugar natin. Hindi naman nangyayari ang ganito. Pambihira ka naman oh. Naninibago ka pa ba sa ganyan? Baka naman talaga sunod-sunod lang nagkakasakit yung mga tao. Yun nga pare. Ang pinag-aalala ng marami. Hindi naman sa sakit na mamatay yung mga tao. Alam mo yung mga napapabalitang namamatay, sobrang lusog pa nga. Ay, parang ikaw pre. Ganyan din kalaki ang katawan. Ang bihira ka naman pare oh. Pinagtitripan mo naman ako eh. Hindi, seryoso kami. Seryoso ako. Kahit ako nag-aalala na. Buti kung nakakatulong sa hanap buhay natin yung ganyan. Isa lang ang kumikita sa mga ganitong pagkakataon eh. Ano? Sino? Di sino pa? Yung punerarya dun. Pagkarinig nun, ay tila may kakaibang lamig ng hangin na dumapo sa batok ni Conrad. Bigla siyang binalot ng kaba. Bakit nga kayo nagkakaganon? Kung wala naman palang sakit o na-aksidente, ba't kaya bigla na lang nangangamatay yung mga tao na yun? Ay, Kanor! May pasahero ka! Ay, teka pare. May pasahero pala. Sige, kita lang tayo mamaya. O sige pre, ingat. At pagkatapos nga nila magpaalamanan, ay pumunta na sa pila ng tricycle si Conrad. Maghapong namasada si Conrad. Na mga bandang 7:00 ng gabi, ay napagpasyahan na nitong umuwi. Sa kanyang ruta pag-uwi, ay madadaanan nito ang punerarya. Walang ibang sasakyan na dumadaan noon sa kalye, kundi ang tricycle lamang ni Conrad. Bago makarating sa tapat ng punerarya, ay napansin na ni Conrad ang matandang si Mang Isko na tila galing kung saan at papasok sa loob ng establishmento. Paglagpas ni Conrad sa punerarya, ay naisipan nitong ihinto ang tricycle. Pagkapatay nito ng makina, ay bumaba siya ng tricycle. Tumayo at tiningnan ang punerarya, kung saan nakita niya ang matandang si Mang Isko na papunta sa likuran nito. Sa kung anong kadahilanan, ay napagdesisyonan ni Conrad na manmanan ang matanda. Dahan-dahan itong tinungo ang isang puno na malapit sa punerarya. Doon niya naisipang magtago at ituloy ang pagmamasid. Nang mga sandaling yun ay nakita niya na may isang itim na pusa na sumalubong sa matandang si Mang Isko. Napansin niya na tila ba natakot ang pusa nang makita ang matanda. Unti-unti itong nag-ingay at nagtaasa ng mga balahibo nito
na tila ba galit na galit sa matanda. Teka, kilala ko yung pusa na yan ah. Mabait yan eh. Bakit biglang nagagalit kay Mang Isko? Nagpatuloy ang pag-angil ng pusa. Nang makita ni Conrad na tila susugurin na nito ang matanda, ay bigla itong lumapit at sinigawan ng pusa. Hoy Ming! Huwag masugurin niya si Mang Isko! Umalis ka nga rito! Pagkakita sa kanya ng pusa, ay bigla itong tumakbo palayo. Birang pusa yun ah. Mang Isko, okay lang mo ba kayo? Nang tingnan niya ang matanda, ay nakatingin pa rin ito sa lugar kung saan kanina ay naroon ang pusa. Mukhang natakot to si Mang Isko doon sa pusa ah. Mang Isko, pwede na ho kayo pumasok. Umalis na ho yung salbahing pusa. Hindi na ho babalik yun. Ako hong bahala. Tumingin lamang sa kanya si Mang Isko at dumiretso na ito sa paglalakad. Habang papalayo ang matanda, ay napansin ng lalaki na bitbit na naman ito ang kanyang bayong. At kasama rin sa kanya napansin ang pamilyar na masangsang na amoy. Grabe talaga yung amoy na yan. Di ko talaga kaya. Makaalis na nga rito. Kinabukasan, sa pilahan. Bihira oh. Nagpupulong-pulong na naman itong mga chismosong to. Ano kaya nangyayari dito? Uy, si Kanor. Kanor! Anong meron dyan? Pare, nakakalungkot. Oh, bakit? Si paring Doro. Natagpo ang patay dun sa may bukid, pre. Ha? Si Paring Doro? Kailan ba? Kaninang madaling araw. Wakwak ang buong katawan, pre. Wala rin laman loob. Parang inatake na kung anong mabangis na hayop eh. Talaga? Grabe naman. Ng mga sandaling yon, ay biglang may naalala si Conrad. Teka, kagabi nakita ko yung tricycle ni Paring Doro. Nakaparada dun sa may tapat ng punerarya eh. Paring matanong ko lang, yung tricycle ni Paring Doro, saan natagpuan? Nandun din sa may bukid, pre. Nakabalandar doon sa tabi ng kalsada. Ganun ba? Sige, pre. Balik muna ako doon sa pila. May mga pasahero eh. Sige, sige. Pupunta rin lang muna ako doon sa tindahan. Bibili ako ng maiinom. Pagdating sa may tindahan, Aling Teresya, pabili nga po ng soft drinks. Aba, teka. Sino tong lalaking papalapit dito? Parang hindi pamilyar ang mukha nito pare, magandang hapon sa'yo. Pwede mo magtanong? Sige, walang problema. Ano yun? May napansin ba kayo ritong mag-asawang matanda na parehong payat at pareho rin silang mahaba ang buhok na kulay puti na? Medyo malalalim ang mata nila at may itim yung ilalim ng mata. Pagkarinig sa sinabi ng lalaki, ay may imahe ng pumasok sa isipan ni Conrad. Ngunit para makasiguro, ay nagtanong ito. Bukod sa mga sinabi mong deskripsyon, ano pa ang ibang pagkakakilanlan niya mga matatandang hinahanap mo? Yung lalaki, putol yung dalawang daliri niya sa kaliwang kamay. At yung babae naman, ay may sugat sa kaliwang binti. Napalunok si Conrad sa narinig. Pare, bago ko sagutin niyang tanong mo, gusto ko lang malaman, bakit mo sila hinahanap? Basta, may personal akong dahilan. Nakita ni Conrad na umiwas ng tingin sa kanya ang lalaki. Oh, saan ka pupunta? Baka makatulong ako sa'yo. Gusto ko lang namang malaman, syempre. Ayoko namang
mapasabit sa ikapapahama ko. Sabihin mo na, bakit mo hinahanap yung dalawang matandang ipinagtatanong mo? Alam mo kaibigan, maraming beses na ako nagpaliwanag. Pero isa lang lagi ang kinalalabasan. Natatawag akong baliw tuwing sinasabi ko ang dahilan ko. Aba, bira ka naman. Sa akin ka magsabi, pre. Okay lang sa akin yan. Alam mo, sa totoo lang, marami akong kaibigang baliw. So hindi na bago sa akin kung magbabaliw-baliwa ka sa harapan ko. Sige na, sabihin mo na. Okay, sige. Pero pwede ba tayo maghanap ng medyo tahimik na lugar na pwede tayo mag-usap? Sige. Yung tricycle ko, nandun nakaparada sa likod ng pader. Doon tayo, halika. Para makasilong na rin tayo, mainit eh. Okay, sige. Pagdating nila ron, ako nga pala si Lorenzo, pare. Ako naman si Conrad. Taga saan ka, pre? Galing pa akong Cagayan de Oro. Cagayan de Oro? Aba, ang layo nun, tawid dagat pa yun ah. Hindi ba sa may parting Mindanao pa yun, pre? Oo, Paano ka naman nakarating dito sa amin sa Indang? dahil nga hinahanap ko yung dalawang matandang yon. Ano naman ang dahilan kung bakit kailangan mo tumawid ng dagat para hanapin lang ang dalawang matanda? Hindi ito ang unang lugar na pinuntahan ko. Kung saang bayan na ako nakaabot sa paghahanap sa kanilang dalawa. Ang totoo niyan, Conrad, mahigit 1 taon na nakakaraan nang mapatay ang mag-ina ko. Ano? Grabe naman. Huwag mo sana mamasamain. Pero ano nangyari? Naging biktima sila ng aswang. Ang asawa kong buntis. At ang dinadala niyang anak ko sa kanyang sinapupunan. Napansin ni Conrad na biglang nangilid ang luha sa mata ni Lorenzo. At napansin din ito ang pagngalit ng kanyang bagang. At doon ay tinuloy na ni Lorenzo ang pagkwento sa kanyang kahindik-hindik na karanasan. Pare, ibig mo sabihin ay mga aswang ang may kagagawan nun sa mag-ina mo? At ang mga aswang na yon ay yung mga matatandang hinahanap mo? Ganun na nga, kaibigan. Kaya kung may maitutulong ka sa akin, tatanungin ko yung napakalaking utang na loob. Gusto ko maipaghiganti ang mag-ina ko at ang tiyuhin ko. Teka ha? Gusto nang sabihin ni Conrad ang kanyang nalalaman. Pero nagdadalawang isip pa rin siya. Dahil hindi siya makapaniwala sa kwentong kanyang narinig. Pre, hindi ko naman sinasabing ayoko maniwala sa'yo. Pero napakahirap lang talagang paniwalaan ang sinasabi mo. Sabihin na natin na may kilala nga akong ganyan dalawang matanda. Paano ko naman mapapatunayan na ganun sila? Na aswang sila? Pagkasabi ni Conrad nun, ay hinubad ni Lorenzo ang kwintas na kanyang suot. Ito, kaibigan, kunin mo. Kahit hindi mo muna sa akin sabihin kung nandito nga sila o wala. Pero dalhin mo to sa kanila. Kapag malapit ka sa kanila at uminit ang medalyon na to, ibig sabihin, sila nga ang hinahanap ko. Sila ang mga aswang. At kinuha ni Conrad ang medalyon at nilagay ito sa loob ng kanyang bulsa. Sige, pre. Huwag sana ikasasama ng loob mo. Pero, siyempre gusto ko muna rin makasiguro. Ayoko namang ilagay sa alanganin ng buhay ng kapwa ko nang basta-basta na lang. Naiintindihan kita, kaibigan. Mahigit 1 taon na ako naghihintay. At kung araw na rin lang ang hihintayin ko pa,
makakapagtiis ako. Okay, sige. Paano nga pala kita makokontak kung sakali? Meron ka bang number? Oo. Ito ay susulat ko. Ilalagay ko na rin dito kung saan ako nanunuluyan. Diyan ako nanunuluyan sa may apartel sa bayan. O sige pare. O paano? Tatawagan na lang kita o i-message kita kung sakali. Sige kaibigan. Maraming salamat. At nagkamay ang dalawa. Bago sila tuluyang naghiwalay ng landas. Kinagabihan, sinadya ni Conrad na tumigil ilang metro ang layo sa tapat ng punerarya. Alam niyang muling pupunta sa bukid ang matandang si Mang Isko, kaya't aabangan niya to. Ilang minuto ang lumipas. Walang Mang Isko na lumalabas. Hanggang naisipan niyang, Ang bihira naman, sige nga, uuwi na lang ako. Mukhang nakaalis na yung matandang yun ah. Ay. Aba, teka. Si Mang Isko, lumalabas ng punerarya. hindi na naghintay pa ng matagal si Conrad at pinaandar ang kanyang motor upang puntahan ang matanda. Huminto siya sa tapat ng punerarya kung saan naglalakad palapit sa kanya si Mang Isko. Mang Isko, ano? Hatid ko po kayo sa bukid. Tumango ang matanda. Pagsakay nito sa kanyang tricycle, ay bumiyahe na sila. Nang maibaba niya to sa bukid, ay dali-dali na rin bumiyahe pabalik si Conrad. Makalipas ang mahigit 20 minutong pagtakbo ng kanyang tricycle, ay narating ni Conrad ang apartel na tinutuluyan ni Lorenzo. Dali-dali niyang hinanap ang kwartong kinaroroonan nito. Room 42. Saan ba yung room 42 dito? Teka, 26. Ayun, sa taas. Dahan-dahan siya kumatok sa may pintuan. Lorenzo, si Conrad to. At hindi nagtagal, ay binuksan ng lalaki ang pintuan. Kaibigan, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Pare, sarado mo kagad yung pinto. Diyos ko, binabalot ako ng nervyos eh. Bakit? Ano nangyari? Pare, totoo nga ang sinasabi mo. Pinuntahan ko yung matandang iniisip ko na tinutukoy mo. Pare, ang layo niya palang sa akin. Naramdaman ko nang uminit yung medalyon. Nagpahatid siya sa akin doon sa lugar na palagi niya pinupuntahan. At sa buong biyahe namin, halos mawalan ako ng malay tao. Dahil patuloy na pag-init yung medalyon. Akalain mo, halos wala pang isang dipa yung layo ko doon sa aswang. Nasaan siya ngayon? Nandun sa tinatawag naming bukid. Ganun ba? Sige, maupo ka muna dyan. Anong gagawin mo? Ano yan? Ano yung hawak mo? Etong itak na bigay sa akin ng tiyuhin ko. Teka, yan ang gagamitin mo para sa kanila? Oo. Pag nasugatan sila ng itak na to, ay hindi gumagaling. Nakikita mo tong alibatan na nakaukit sa hawakan nito. Orasyon to ng mga babaylan. Ito ang perpektong sandata laban sa kanila. Nang mga sandaling yon, ay hindi alam ni Conrad kung siya ba ay makakaramdam na kaligtasan o takot dahil sa kanyang mga nalalaman. Siya nga pala, kaibigan. Ang sabi mo sa akin, ang naging pasahero mo lang ay yung lalaki. Hindi mo nakita yung asawa niya. Hindi, pre. Ang totoo niyan,
Halos matagal nang wala nakakakita dun sa matandang babae. Parang isang beses lang nakita yon nung kanilang itayo ang punerarya nila dito. Pero teka, may naaalala ko. Noon ngang unang beses ko makita yung matanda, iika-ikang maglakad. Marahil yun nga ay dahil sa itak na to. Oo nga, napagtatagpi-tagpi ko ang sinasabi mo at yung mga nakita ko. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya si Lorenzo. Hinawakan siya nito sa balikat. Sabay sabing, "Conrad, laban ko to. Ituro mo lang sa akin kung saan ko sila mahanap. At ako nang bahala." Naintindihan ko. Pero una, hindi mo kasi kabisado ang lugar na yun. Pangalawa, isang malapit na kaibigan ko ang naging biktima nila. Si Paring Doro. Kung Paring Buo ko yun. Ninong ako nung unang anak niya. Kaya gusto kong makaganti rin sa mga halimaw na yon kahit papano. Sige, naiintindihan ko. Pero kinakailangan talaga, gamitin mo to. Inabot ni Lorenzo sa kanya ang isang punyal. Isang lumang punyal na nababalot din ng mga ukit at salita. Kapareho rin yan itong itak na dala ko. Gamitin mo yan kapag hiningi ng pagkakataon. Huwag naman sana umabot sa ganun, pero sige. Salamat, pre. Pagkatapos noon, ay bumiyahe na nga ang dalawa sa kadiliman ng gabi. Makalipas ang ilang sandali, ay huminto na ang tricycle. Dito yun, pre. Yang daan na yan, diyan ko laging nakikitang pumapasok si Mang Isko. Ang bilis niya nga eh. Paglingon ko lang wala na siya. May ganun talagang kakayahan ng mga aswang. Lalo na pag dating ng gabi. Tara. At binaybay na nga nila ang masukal na daan papasok ng bukid. Maya-maya pa ay napahinto ang dalawa. Teka. Pre. Ngayon ko lang nakita yung kubo na yan dyan. Wala namang kubo dati dyan ah. Tara, lapitan natin. Dahan-dahan lang. Ilang metro ang layo nila sa kubo. At dahan-dahan sila lumapit dito. Kaibigan, doon tayo sa may bato. Halika. Nang marating nila ang medyo may kalakihang bato, ay sinimulan nilang manmanan ng kubo. Nakita nila na ang tanging liwanag lang sa loob nito ay lampara. Matagal-tagal din sila ng matiyag, pero wala sila nakitang tao. Hanggang sa... Yumuko ka, kaibigan. Yumuko ka. Yan na nga. Si Mang Isko nga yan. Si Mang Isko yan. Ang Mang Iskong tinatawag mo, ang matandang lalaking yan, yan nga ang isa sa mga pumatay sa aking mag-ina. Malamang yung asawa niya ay nandyan din sa loob. Pagkasabi nun, ay napagkasunduan ng dalawa. Nalapitan pa ang kubo. Maingat nilang ginawa yun hanggang sa marating nila ang gilid nito. Nang nandun na sila sa gilid ng kubo, hindi na nila kailangan pang makita ang nangyayari sa loob upang malaman kung nandun ang matandang babae dahil sa kanilang narinig. Kumain ka. Magpalakas ka. Ito ang dugo. Inumin mo.
Baka sakaling makatulong sa paggaling niyang sugat sa binti mo. Sige, alam kong nangihina ka pa rin. Pero kailangan mong kumain nitong mga lamang loob na dala ko. Galing ito sa isang bangkay na dinala kanina doon sa punerarya. Bagong kuha ko yan, kaya siguradong magugustuhan mo, mahal ko. Pagkarinig nun, ay nagkatinginan si Conrad at Lorenzo. Nang laki ang mata ni Conrad, habang nangalit naman ang mga bagang ni Lorenzo. Kitang-kita ni Conrad na binabalot na naman ng galit ang lalaking kasama. Sa patuloy nilang pakikinig, Siya nga pala, baka simulan na natin ulit ang pagpaplano na lumipat sa ibang lugar. Medyo nagiging mainit na sa bayang ito. Lalo na dun sa napatay kong tricycle driver. Hindi ko naman kasi akalain na susundan niya ako sa loob ng punerarya at makikita niya ang ginagawa kong pagkuha sa laman loob ng bangkay na naroon. Ayos lang sana kung yun ang naabutan niya. Ngunit nakita niya nang kainin ko ang atay ng bangkay. Kaya napagkasunduan man natin na titigilan na natin ang pambibiktima sa mga buhay at magtsatsaga na lamang tayo sa mga lamang loob na mga bangkay na dinadala sa ating punerarya. Ay, wala na akong magagawa. Kailangan ko siyang patayin. Mabisa na sana ang pinapakalat nating dasal para magkaroon ng sakit ang mga tao sa paligid. Kahit papano ay tumatalab ito sa ilan sa mga residente ng lugar na to. Ngunit sadyang may mga pagkakataon na dumarating na hindi natin maiiwasan. Kaya mahal ko, alam kong naiintindihan mo ko ngayon kahit hindi ka makapagbigay ng tugon sa akin. Kailangan nating umalis na sa lugar na ito. pagkarinig ni Conrad nun, ay lumingon siya kay Lorenzo. Pare, anong gagawin mo? Sa totoo lang, pare, natatakot ako. Sige kaibigan, kung gusto mo, pwede ka nang umalis. Ako na bahala rito. Papasukin ko na yung kubo. Pagkasabi nun, ay patalong inakyat ni Lorenzo ang hagdan ng kubo. Hawak nito ang kanyang itak. Ngunit nagulat siya sa kanyang nakita. Tanging ang matandang babae lamang naroon. Wala si Mang Isko. Ha? Nasaan yun? Nasaan yung hayop na yun? Hindi na malaya ni Lorenzo na nakasunod na pala sa kanya si Conrad. Oh, pare, asa si Mang Isko? Paglingon ni Lorenzo, nakita niya ang matandang lalaking aswang ay nakatayo sa pintuan sa likod ni Conrad. At ang itsura nito ay hindi na itsura ng isang tao, kundi isang nakakakilabot na halimaw. Mulat na mulat ang malalaking mata nito, na tanging tuldok lamang ng itim ang makikita sa gitna ng kanyang mga mata. Ang dating bagsak na mahabang buhok nito, ngayon ay gulo-gulo na. Ang bibig nito ay puno ng matatalim ng ngipin. Bigla nitong tinaas ang kanyang dalawang kamay. Kitang-kita ni Lorenzo sa liwanag ng lampara ang mahaba at matutulis na kuko nito. Akma nitong aatakihin si Conrad na kasalukuyang nakatalikod sa kanya. Hinila ni Lorenzo si Conrad. Ilag! Dahil sa ginawa ni Lorenzo, ay hindi nahagip ng Mang Isko ang kanyang punteryang si Conrad. Dahil doon, ay nagsusumigaw ito sa galit. Samantalang si Conrad naman ay napagulong sa sahig
Paghinto niya, nagulat siya dahil nasa tabi na siya ng matandang babae. Sa kanyang paningin, nakita niyang unti-unting nagbago ng anyo ang matandang babae. Naging kamukha na rin ito ng aswang na lalaki. Bagamat hindi ito makabangon dahil sa pinsala sa kanyang binti, ay naggawa pa rin itong iangat ang kanyang kanang kamay upang tusukin ng matatalim na kuko si Conrad. Ngunit mabilis na nakailag ang lalaki. Ah! Gumulong siya papalayo sa matandang babae. Nang lingunin niya ito, ay gumagapang na ito papalapit sa kanya. "Huwag ka lalapit sa akin! Huwag ka lalapit!" Habang sinasabi niya yon, ay hawak ng kanyang dalawang kamay ang punyal na binigay ni Lorenzo sa kanya. Mahigpit ang pagkakahawak niya rito. "Sasaksakin kita kapag lumapit ka sa akin!" Nang mga sandaling yon, ay mabilis niyang nilingon ang kasamang si Lorenzo. Nakita niya na nagpapambuno si Lorenzo at ang matandang lalaking aswang. Hindi makapaniwala si Conrad sa pinakikitang lakas ng matandang lalaking aswang. Kitang-kita niya kung gaano kadali nito hinablot at tinagi si Lorenzo sa labas ng pintuan. Kitang-kita niya kung paanong gumulong ito sa lupa. Ang ipinagpapasalamat niya lamang niya ay imbis na pagbalingan siya ni Mang Isko, ay tumalon din ito palabas ng kubo upang sundan si Lorenzo. Ngayon, ang kailangan niya na lang alalahanin ay ang matandang babaeng aswang na patuloy na gumagapang papalapit sa kanya. Nang wala ng isang dipa ang layo sa kanya ng aswang, ay inundayan niya ito ng saksak. Ngunit nagtaka siya. Kahit matanda na ang babae, napakabilis ng galaw nito. Nahawakan nito ang kanyang kamay at sinagpang ng kagat ang kanyang braso. Ah! Doon ay nibitawan ni Conrad ang punyal. Patuloy pa rin siya sa kanyang pagsigaw dahil sa sakit na nararamdaman dahil sa pagbaon na matatalas ng ngipin ng matandang babaeng aswang sa kanyang braso. Nagpupumiglas ng husto si Conrad. Sinuntok niya ang matanda. Sinipa niya ito. Biglang bumitaw ang matandang babaeng aswang sa pagkakakagat sa kanyang braso. Tumingin ito sa kanya at tila sasagpangin na ang kanyang leeg. Doon ay bumuelo si Conrad at sinipa ng ubod lakas ang babaeng aswang. Napuruhan niya ito sa dibdib kaya tumilapon ito. Hindi nag-aksaya ng panahon si Conrad. Nagpalingon-lingon siya at hinanap ang punyal na kanyang nabitawan at napansin niya na malapit ito sa pinaggulungan ng matandang babaeng aswang. Bumangon ng mabilis si Conrad at pinuntahan ang punyal. Saktong paghawak niya rito ay muling sumugod sa kanya ang matandang babaeng aswang. Iika-ika ito, ngunit mabilis pa rin ang galaw kumpara sa normal. Bagamat ganon ito kabilis, ay napansin niyang hindi ito kasing bilis ni Mang Isko sa pagkilos. At ang maliit na diferensyang yun, ang ginamit na kalamangan ni Conrad laban sa matandang babaeng aswang. Sinabayan ni Conrad ng pag-iwas ang pag-atake ng aswang. Sa isang mabilis na galaw, ay naitarak niya ang kanyang hawak na punyal sa likod nito. Napasigaw ang aswang sa sobrang sakit na kanyang naramdaman. Kitang-kita ni Conrad kung paanong bumula ang dugo sa likod ng aswang na tila ba sinabuyan ng asido. Binunot ni Conrad ang punyal sa likod ng matandang babaeng aswang at pagharap nito sa kanya ay ibinaon niya ang punyal sa dibdib ng aswang. Sa muli niyang pagbunot ng punyal ay dahan-dahang napahiga ang matandang babae. Habang naghihingalo, ay unti-unti itong bumalik sa anyong tao hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng hininga. Teka, si Lorenzo! Lumabas ng kubo si Conrad kung saan nakita niya si Lorenzo na nakaluhod sa lupa at hawak-hawak nito ang sugat ang kanang balikat.
Nagpalingalinga si Conrad. Nasaan si Mang Isko? Napuruhan ko siya sa dibdib. Pero nakatakbo siya. Saan tumakbo? Doon. Doon sa may bandang kanan. Hindi ako makabangon. May tama ako sa hita. At dito sa balikat. Teka, may tama ka rin. Wala to. Dito lang to sa braso ko. Hindi siya kailangan makalayo. Akin ang itak. Hahabulin ko. Ha? Sigurado ka? Oo. Pag hinayaan natin siya makawala ngayong gabi, marami pa siyang mabibiktima. Mabibiktimang pamilya, kaibigan, at mga inosenteng tao. Tinitigan ni Lorenzo si Conrad. Kanina lamang ay puno ng takot ang mga mata nito. Ngunit ngayon, marahil dahil sa mga nasaksihan, ay napuno na ito ng tapang. Doon na inabot ni Lorenzo ang itak kay Conrad. Pagkakuha ng itak, ay walang sabi-sabing tumakbo na si Conrad sa direksyon kung saan nagtungo ang matandang lalaking aswang. Maya-maya pa ay nakarating na sa gitna ng sagingan si Conrad. Saan nagpunta yun? Pwedeng dumiretso siya dito. Kumanan dito. O kaya lumiko dito sa kaliwa. Hindi siya pwedeng makalayo. Kailangan matapos siya ngayong gabi. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Teka, ang medalyon. Hinubad ni Conrad ang medalyon. Hinawakan niya ito at itinutok sa bandang harapan. Sana tumalab to. Sana magbigay siya ng init pag naitutok ko siya sa parte kung saan nagpunta yung aswang na yon. Wala. Hindi nagpaparamdam dito sa harapan. Dito sa kanan. Itatapat ko dito sa kanan. Wala rin. Dito sa kaliwa. Ililipat ko sa kaliwang kamay ko itong medalyon at itatapat ko sa direksyon na to. Teka. Nararamdaman ko ang pag-init ng medalyon. Dito nga. Babaybayin ko to. Dito. At sinimula na nga sundan ni Conrad ang pahiwatig ng medalyon. Makalipas ang ilang hakbang, ay napahinto si Conrad. Bahid ng dugo to. Dito tumiretso yung matandang aswang. Teka, ano yung naririnig ko? Siya kaya yun? Parang nanghihina na siya. Sa banda ron. Tama, sa banda ron. Sabi ko na nga ba eh. Nandito kang demonyo ka. Gagapang ka papalayo ah. Ano? Kaya pa? Ha? Nag-aagaw buhay na ang matandang aswang. Pero nagpipilit pa rin itong makalayo kay Conrad. Huminto ang matandang aswang at lumingon kay Conrad. Napansin ni Conrad na nagbago ang inyo nito. Nagbalik ito sa pagiging anyong tao. Conrad, maawa ka. Huwag mo akong patayin. Sa tingin mo, dahil nagbalik ka sa pagiging anyong tao, ay magkakaroon ako ng awa sa iyo? Pinatay mo ang kaibigan ko. At ang marami pang tao dito sa bayan ng Indang. At yung mag-ina ni Lorenzo. Napakademonyo nyo. Hindi na kayo dapat pa tumagal ng isang segundo pa sa mundong ito. Dapat bumalik na kayo sa impyerno kay nabibilangan ninyo. Etong para sa'yo!
Inangat ni Conrad ang hawak na itak at itinarak sa dibdib na matandang lalaking aswang. Ah! 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 Patay na kayo. Patay na kayo mag-asawang aswang. Teka. Si Lorenzo. At tumakbo pabalik sa kinaroroonan ni Lorenzo, ang lalaking si Conrad. Natagpuan niya nakahiga ang lalaki sa lupa. Nilapitan ni Conrad si Lorenzo. Nang makalapit, ay lumuhod siya sa tabi nito. Pare, wala na. Patay na si Mang Isko. Sinigurado ko. Ganun ba, kaibigan? Maraming salamat. Teka, akala ko ba sa hita lang at sa balikat ang sugat mo? May sugat ka sa dibdib. Oo, di ko rin napansin. Mukhang nahagip niya ako ng kuko niya kanina. Pare, mukhang malalim tong tama mo. Pati likod mo may dugo. Halika, dadalhin kita sa bayan. Huwag na. Huwag na, kaibigan. Sapat na sa akin. Nawala na sila. Nabigyan na ng hustisya ang mag-ina ko. At ang iba pang mga nabiktima ng mga demonyong yan. Kaibigan, maraming salamat sa iyo. Ngayon ay handa ko na makitang muli ang aking mag-ina. Pare, huwag kang magsalita ng ganyan. Malalagpasan mo to. Dadali kita sa bayan. May malapit na klinika ron. Hindi. Huwag na. Hayaan na natin. Dito magtapos ang kwento ko. Sa pagtatapos ng mga salot na aswang. Pare, nakikita mo ba? Nakikita ko. Nakikita mo ba? Ano yun, pre? Ano nakikita mo? Ayun. Nakatayo sa unahan. Ang asawa ko. Bit-bit niya ang anak ko. Mahal! Andito ako! Maria! Hintayin mo ako, mahal! Pare, ano ba sinasabi mo? Wala akong nakikita. Puro puno lang ng saging yung paligid dito. Pare, naiintindihan ko. Sinusundo na ako na mag-ina ko. Pare, maraming salamat. Maraming salamat. Lorenzo! 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 Sige. Kasama ka na ng mag-ina mo ngayon, kaibigan. Matatahimik ka na. Ang pamilya mo. At ang lahat ng mga naging biktima ng mga demonyong to. Wala nang magiging biktima pang muli. At kung sakali man na mayroon pang mga nilalang na katulad nila ang lumitaw dito, sisiguraduhin kong pagsisisihan nila. Nandito ako upang wakasan ang kwento nila. Pinapangako ko yan! At doon nga nagwakas ang lagim ng mag-asawang aswang. Ngunit nang dahil na rin sa mga natuklasan, ay inihanda na ni Conrad ang kanyang sarili sa kung sakaling pagdating pa ng panibagong bugso
ng kalagiman ng mga aswang.